nakakabit na. Toy hunt na naman po tayo for today's video, kaya una, tignan muna natin yan, papakita ko sa inyo. Pangalawa, pupunta tayo sa Sarplasan. May mga bagong dating. Tignan natin kung ano yung mga mahalungkat natin doon. Toy hunt na naman po tayo for today's video. Let's go! Etong katana na hawak ko na to, isa Demon Slayer daw to. Hindi kasi ako nanonood ng Demon Slayer pare, pero ang ganda nito. Eto bakal to, naiiba to dun sa isa natin na katana no, yung una. Eto bakal talaga siya guys. No? Ayan, makikita nyo to. Ayan yung pinaka blade, bakal yan boy. Pero safe pa rin naman to dahil wala naman siyang talim. Depende sa inyo kung gusto nyong palagyan ng talim, pwedeng ipahasa to guys. Oh. Yan, itong pinaka blade na to, pwedeng ipahasa. Pero ito pare, solid bakal yan. Dahil kuha tayo ng bato. Tutuktukin natin. Yan. Pakinggan nyo. Pakinggan nyo guys. Dapat piso pala. Pero bakal talaga to. Mamaya, didikitan ko ng magnet para makita nyo. Pero solid bakal yan. Napakaganda nito, no? Na dati, naghahanap pa tayo sa mga Japan surplus ng mga katana talaga. Kaso nga lang may kamahalan. Yung mga katana na pwede natin mabili sa mga surplus sa mga 2.5 eh. 2.5 to 3,000 pesos ang isa. Pero eto mabibili mo lang siya sa halagang 700 plus pare. Mga nasa 799 ata to or 750. Sa TikTok ko kasi ito nabili guys. Ayan. Yung handle niya is ayan, napakahaba, standard to pare sa katana. And then yung guard niya, ayan, yung guard niya is plastic. Pero ito bakal siya guys. Inassemble, hindi ko na kasi pinakita sa inyo kung paano ko siya inassemble. Ayan. Tinutornilyoan siya dito. Tapos basta yung loob niya kasi may tornilyo doon. Pag binili nyo kasi ito nakakalas pa. Tapos kayo na mismo mag-a-assemble. Alam nyo, parang totoo talaga kayong humahawak dito ng totoong espada guys. Tsaka kaya nyo kontrolin no. Oh, kung gusto nyo, pwede nyo practicein yung sarili nyo humahawak ng espada. The best to. Ito na yung pinaka-safe na pwede nyo pag-practicean pare. Nakakatuwa oh. Sarap hawakan oh. Wapa! Wapa! Let's go. Tara, alis na tayo. Sobrang init ngayong araw. Talagang nakakapaso yung sinag ng araw pag tumama sa braso mo. Pero kahit ganun, walang makakapigil sa akin sa pagpunta dito sa Japan Surplus na to. Tumawag kasi sa akin yung tindero at may mga new arrival na naman daw sila ngayong araw. Kaya talagang naghalungkat ako at pagpasok ko pa lang dito sa Japan Surplus, eto agad yung nakita ko. Nakita ko ng Boa Hancock pare. Tsaka itong dalawa na to, si Yusop tsaka si Brook pare. Ayan o, gold sticker pa to. Alam nyo ba ibig sabihin pag gold sticker? Pag gold sticker, sa Japan mismo to ginawa. Kapag gold sticker kasi, ang pagkakaalam ko, medyo mas mataas yung presyo niya kaysa sa ibang sticker, katulad ng white sticker, tsaka yung ibang kulay pa ng ibang sticker. At ito nakita ko rito pare, ito, Tommy ka na naman po. Kaso nga lang isang part lang to, ito yung pinaka parang crossing no. Yan, maganda kasi dito pag kumpleto yung mabili natin. Pero ito kasi isang part lang eh. Tsaka napansin ko ngayon, medyo marami yung mga laruan nila ngayon dito. Ito, tignan nyo to, limited box edition, Heaven's Prison 3 pare, si Saki, version Migo. Tsaka ang kinagandaan sa mga laruan nila dito pare, bago pa pre, hindi pa nabuksan. O yan o, hindi pa nagalaw yung mismong toy. Yung box sa buksan na, pero yung mismong toy hindi pa siya nagalaw pare. Kung makikita nyo, may mga plastic pa yan. Talagang hindi pa siya nalaro or na-assemble. Tulad na ito ni Boa Hancock pare, ito variant material to, Super One Piece styling, gawa ni Bandai. Etong si Boa Hancock pare, nabuksan lang din yung box niya, medyo luma na nga lang din yung box, pero pare yung mismong toy sa loob, si Hancock mismo pare, may plastic pa, kung makikita nyo may plastic pa yan, hindi pa rin siya na-assemble or na-display. Kaya itong Boa Hancock na to, tsaka yung kanina yung Miku, tsaka yung dalawa na One Piece na nakita natin nung una, yan, i-reserve na agad natin to. Kukunin natin to dahil bago pa to pare. Tsaka pwede to pang display no. Okay, itinda natin. At syempre pag nasa Japan Surplus tayo, hindi mawawala talaga isang damukal na cards pare. Ang daming cards ngayon dito yan. May Nova. Ito hindi ko alam din. Ngayon ko lang nakita to Nova cards no. Tapos may konting Pokemon cards. Wala nga lang dito. Wala akong nakita ritong Magic cards. Tsaka yung hinahanap natin palagi, yung Yu-Gi-Oh!
Ito, may Nova na naman ako nakita. Isang deck, oh. Bilhin ko na kaya to. Okay, sige, lagay na natin dito. Sabi kasi sa akin ni Kuya, 5 pesos daw ang isa eh. Hindi ko kasi kilala yung Nova, kaya parang ayokong bilhin. Pero sige, okay na yun. Nakakita ko na isang deck eh. Ang kinagandahan dito sa Japan Surplus na to, guys, pwede kang maghalongkat na maghalongkat na maghalongkat hanggat gusto mo. Wag ka lang magbubulsa eh, no? Tsaka maglalagay sa bag. Halongkat lang, walang bulsahan. Pero pwede ka talaga maghanap dito ng kung ano-ano. Kung hindi lang din naman toys yung hanap mo, marami ka pang pwedeng makita dito. Tulad niya, may ice maker dito, guys. Marami rin nga pala sila mga babasagin. Kung mahilig ka naman sa mga furniture, ang daming furniture dito, ang daming cabinet. O kaya mahilig ka sa mga unan-unan, ang dami ring unan dito. Blanket, tuwalya, damit, sapatos. Ang dami natin pwedeng ma-score dito. Pero ito talagang mainit sa akin. Ito yung mga ganitong klase ng laruan. Alam mo yung kinagandaan ng mga ganitong klase ng tindahan? Kaya gustong gusto ko talaga nagpupunta sa mga Japan Surplus. Pwede mo bang makita yung mga gamit na nagkaroon ka ng matagal na panahon na? Tulad netong Coca-Cola X Lupin III na to, guys. Nagkaroon ako neto nung year 2005 o 2006. Parang elementary pa lang ata ako nun or pa high school na ako. First year high school. Binigyan ako ng cousin ko. Yan, yung nasa Japan, yung inintroduce ko sa inyo dati. Binigyan niya ako ng ganto. At gantong ganto yun, meron ako nito sa bahay. Nakakatuwa lang dahil parang nasa 20 years ago na yun, pare. Tapos ngayon makikita mo meron pang ganto, no? Makikita ko rito sa may Japan Surplus, pwede ko pa siyang bilhin. Nakakatuwa lang din talaga, kaya bibili natin to. Parang nasa 16 pieces tong mga Coca-Cola X Lupin III na to. Kukunin natin yan. Kung mahilig ka nga pala sa mga una na anime, pare, ang daming una na anime dito, pare. Ayan, may Nami tsaka Robin. Ay, hindi. Si ano nga pala yan? Si Bibi. Tapos may iba pa rito para mga sexy girls eh, no? Hindi ako mahilig dito kaya hindi ko bibilin eh. Pero tinanong ko to kay Kuya kung gusto mo, 450 daw yung isa. Yan, puntaan nyo na lang dito, no? Tsaka bukod nga pala sa mga ibang laruan, nakakita nga rin pala ako dito ng mga Tamiya tsaka Sega toys, guys, no? May Sega toys dito na parang Tamiya. Saan ba yung Tamiya rito? Yan, ito, may nakita ko rito, Tamiya yan, guys. Tapos may Sega toys din dito. Ito Sega toys to, pare, na parang Tamiya, sariling labas nila yan. Yan yung power na yon. Tapos may nakita rin akong racetrack dito na Sega. Kukunin ko rin yun. Tapos ito, uy, ano, Majorette. Parang vintage siya to eh, no? Sa Japan Surplus ka talaga nagpunta, malaki yung chance mo na makakita ng mga ano dito, guys, sa mga vintage toys. Tulad nito, yan, ito Thunderbirds. Ito, guys, oh, yan, color green na yan. Thunderbirds! Ganda niyan, guys. So, kaso nga lang isang part lang yung meron sila dito. Yan, ito yung pinakaulo ng sasakyan, no, ng spaceship. Kailangan kasi kumpletuhin to eh. Ito yung number 1. Siguro mga hanggang number 5 to para mabuo mo lahat eh, no? Pero pag isa lang ang binili mo, parang ayaw mo nang alisin sa box. Display mo na lang kasama ng box. Useless kasi kung bubuksan natin to, hindi naman natin mabubuo. Pero ito, nandito yung pinakaulo ng eroplano niya, tapos yung mga gulong. Ayan, pero maganda to for collection din talaga. Nakakita nga rin pala ako dito ng Tomica box eh, no? Akala ko jackpot. Tingin ko puro laruan yung loob na sasakyan eh. Pagbukas ko walang sasakyan kahit isa. Pero ayan, guys, makikita natin. Hindi ko alam kung para saan to eh, no? Nakabox siya, tapos merong parang sariling mundo sa loob. Pero yan, wala kasi mga sasakyan kaya natin dyan. Pero maganda siya, no? Maganda pa yung condition ng box niya. Ito pa isa, guys. Pagkita ko sa box na to, akala ko talaga may kakaiba sa loob. Pagbukas ko, pare, akala ko jackpot. Nakita ko may mga gold. Yan, wow! Gold, pare. Yan, oh. Gold to, diba? Saan ka lang? May kayamanan sa Japan Surplus. May mga gold. Ito po. Aso nga lang, Japex pala yung mga gold na yun. Pero itong Dragon Ball na to, pare. Dragon Ball Battle Complete Box. Year 2013. Pare, version to ng mga nilalabas dati sa KFC ng mga tumbler, pare. Ayan, bagong-bago pa. Naka-plastic pa. Isipin nyo, year 2013. Ilang years na yun? No, parang nasa 10 years na mahigit, pare. Pero ayan, good condition pa rin yung mga laman niya. 8 peraso ng mga tumbler, pare. Dragon Ball Z collection item. So ayun lang, guys, medyo marami-rami na yung na-score natin. Halos lahat ng hinawaan ko rito at napakita ko rito sa video na to, kinuha ko. Kaya sa susunod na video, pare, papakita ko sa inyo, i-unbox natin lahat yan. Lalong-lalo na itong Dragon Ball Z na to, napakaganda. Papakita ko sa inyo lahat yan. So hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyo sa pagsama sa video natin na to. Yan, bye-bye. Let's go!